Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Strength. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung mas matapang ka na kahit ano yung binabato sa'yo na pagsubok. Alam mo na i-handle yung sarili mo. Alam mo na kung paano mo gagawin, paano mo re-resolbahin yung mga pinagdadaanan mo. Ang mensahe ng card mo, nakita ko na andun yung kailangan mong pagdesisyonan and andun yung sobrang mahirap kasi merong mga tao na gina-judge kung ano yung mga nangyayari, kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Pero alam mo sa sarili mo kung ano yung tama, alam mo sa sarili mo kung ano yung dapat mong gawin. May mga desisyon ka dito na kailangan harapin at panindigan. Sobrang nasaktan ka. And iniyak mo to ng sobra-sobra, ng todo-todo. And lahat naman ng sakit or yung pain na pinagdadaanan natin or pinagdadaanan mo, malalagpasan mo rin yan kasi in every rain, there's a rainbow na magbibigay sa'yo ng kulay, inspirasyon na makamit at malagpasan mo yung mga pagsubok. And magiging masaya ka kahit na ano pa yung nangyayari or dumarating sa buhay mo. You feel left out in the cold, iniwan ng isang tao na hindi nagpaalam, hindi nagsabi, hindi nagparamdam. May blessing na darating. Some of you, you need to balance kung ano yung mga pinagdadaanan mo, kung ano yung hinaharap mo, kinakaharap. And kung ano yung meron ka, ginagawa mo yung paraan na maibigay kung ano yung kaya mo. Iniisip-isip mo pa rin yung mga nangyari. Kasi meron ka dun hindi makalimutan na nakatatak na sa isipan mo, sa puso mo. Merong darating dito na wish para sa'yo na ibibigay na or matutupad. Napapaiyak ka pa rin sometimes pag naalala mo. And hinahanap-hanap mo yung pagmamahal, pag-aalaga ng kagaya ng binibigay mo. Marami kang natutunan dun sa pagsubok na yun, sa mga pinagdaanan mo. At marami ka rin na pulot na aral dun. Clarify natin ang Judgment. Four of Wands and Four of Pentacles. Hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari, yung tao. And nandun yung gusto mo pa rin ayusin, makipagkita o may darating dito na pagkikita. Kailangan mong pagdesisyonan, kailangan mong harapin. Though andun yung iniisip mong ayusin. Clarify natin ang Five of Pentacles. Knight of Wands and Page of Cups. Andun yung pag-umpisa nung pagmamahal. And
Yung tao na to kasi ano siya pabalik-balik sa buhay mo, mapaglaro. Pero itong tao na to, meron na siyang nararamdaman na pagmamahal. And naramdaman niya yung kalungkutan nung mag-isa na siya. Clarify natin the Hermit. Six of Pentacles and the Hermit. Meron kang naaalala dito na ginawa mo. Binigay mo lahat. Pero andun din yung nare-realize mo rin kung ano yung mga nangyari. Clarify natin ang Queen of Cups. Eight of Cups and Nine of Cups. You want to go somewhere or gusto mo na kalimutan yung mga masakit na nangyari at andun yung meron ka ditong gustong-gusto na makukuha na pwedeng magpaiyak sa'yo at mararamdaman mo yung pagmamahal na akala mo hindi mo nakukuha dati. Clarify natin ang Three of Swords. Queen of Cups and Ten of Wands. Sobrang yung iyak mo. Todo-todo. Iniluha mo lahat. Yung nararamdaman mong bakit ganun. Feeling mo na walang nagmamahal sa'yo. And ang dami mong struggle na pinagdaanan. Napagod ka na. Na-stress ka. Gusto mo nang alisan yung moment na yon, yung time na yon. Clarify natin ang Six of Pentacles. Four of Pentacles and the Devil. Andun yung ginagawa mo yung makakaya mo, pero hindi naging maganda yung resulta at the end. Hindi pa rin nagkasundo, hindi pa rin naging maganda yung pangyayari kasi nagbigay lang sa'yo ng isipin. Though hindi mo makalimutan pa rin kasi mga situation. Clarify natin ang Nine of Cups. Page of Pentacles and Six of Cups. Itong past person mo, may balak siya na gawin or plano. Kasi ikaw yung isa sa mga pinangarap or hiniling niya. Some of you, andun yung may mga plano kang gawin na simulan sa financial mo, sa trabaho mo, sa karir mo na matupad, na makuha kung ano yung gusto mo. And gusto mo rin kasi na tumulong sa mga mahal mo sa buhay. Clarify natin ang The Chariot. Queen of Wands and the Tower. Nagkaroon ng end or paghiwalay, pagtatapos dun sa situation. And nagkaroon na ng papasok dito na new beginning or simula sa buhay mo, sa mga sitwasyon. And andun yung pagsisikap mo na ibalik kung ano yung sigla na meron ka, na matupad yung mga pangarap mo. Marami kang pinagdaanan pero iyon yung isa sa naging paraan para bumangon ka at magsimula uli. Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. Steady progress. We acknowledge you for the progress you have made in remembering love in your daily activities. We can clearly see the contribution you're making to the world through your thoughts, feelings, and actions of love. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung mga dumarating sa buhay mo, isipin mo lang palagi yung mga pagmamahal sa mga ginagawa mo, sa mga pinagdadaanan mo.
And alam ng Diyos kung ano yung nagawa mo, masama man yan o mabuti, pero alam mo sa sarili mo kung ano yung makakaya mo. Alam mo rin sa sarili mo na kung ano yung magpapasaya sa puso mo, iyon yung gawin mo, sundin mo. Para pagdating sa huli, hindi mo pagsisihan yung mga nagawa mo. Kasi naging masaya ka naman doon. Magdasal ka lang palagi para matupad yung mga pangarap mo. At pagsumikapan mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.